Anumang halo-halo, ito ang pang-finaling sahog. Ang toppings na leche flan. Yun nga lang, kalimitan tayong bitin dito. Pero sa tindahan ng halo-halo dito sa Talavera sa Nueva Ecija, ang kanilang toppings, isang buong leche flan. Ang rich at generous naman. Ewan ko na lang kung mabitin ka pa riyan. Ang kanilang halo-halo may gulaman, sago, nata de coco, ube at binatamis na saging. Ang yelo gawa sa gatas, milky ice, kaya creamy. At may halos isang tumpok ng leche flan. Kaya bago pa magbukas ang kanilang tindahan, mahaba na ang pila. Parang kasarap-sarap niya, kaya po nag-try ulit kami pimila. Ang leche flan, personal recipe ng dating gasoline attendant at ngayon negosyanteng si Rojan. Ako po ang nagtitimpla, ako ang nagpe-prepare. Sa leche flan, hindi po kami gumagamit ng sugar, hindi siya ganun katamis, hindi siya nakakasuya. Leche flan daw talaga ang unang business niya at ng kanyang misis na si May. Nag-umpisa po kami nung nag-leche plan kami since 2019. Naglagay kami ng mga store booth o sa mga gilid lang ng kalsada. Pero Seasonal po siya, December or may mga okasyon, dyan po siya nabibili. So kapag po hindi siya ganung okasyon, parang hindi okay yan. kaya para hindi masayang ang mga hindi nila nabentang leche flan, Naisip namin gumawa nga ng produkto na pwedeng isama sa leche flan. Dahil nga po biglang nag-boom po ang halo-halo. pinasok na nga nila ang paggawa at pagbenta ng halo-halo. Ang kanilang puhunan na 20,000 pesos, utang daw nila sa kanilang kaibigan. Ginamit namin siya na pang-ayos ng maupuan. Nangiram kami sabi sa mother ko ng ref. Mano-mano pa lang po namin ginagawa lahat. Kung meron man ibang nakakagawa po ng ganyan milky ice, dalawang klase lang po ng milk ang ginagamit nila. So kami po is tatlo. Bilang specialty naman ni na Rojan ang leche flan, ang inilagay nila sa kanilang halo-halo, buong buo, sakto sa butas ng kanilang cup. 75 pesos kada serving. Sarap nga. Kung dati, hirap silang ibenta ang kanilang leche flan. Ngayon, nakakagawa sila ng mahigit 2,200 cups ng halo-halo araw-araw. At nang dahil sa kanilang leche flan, mas tumamis ang ngiti ng dating gasoline boy. Kung dati kasi, 125 pesos lang daw ang sweldo niya kada shift. Ngayon, pumapalo na ng 20,000 pesos kada araw. Kaya, bayad na raw ang inutang niyang puhunan. Ang dati nang hihiram lang ng ref. Nakapagpundar po kami ng umaabot ng halos 25 freezer na po ngayon ang aming ginagamit. Nakabili na rin sila ng mga motorsiklo para sa kanilang mga delivery at nakapagpatayo ng 4 pang branches sa Nueva Ecija. Ito ang aming kauna-unahang pwesto. Hindi mo naman malalaman kung mananalo ka kung hindi mo susubukan. Hindi mo naman malalaman kung para sa'yo talaga yan, kung hindi mo ipagpapatuloy. Sa probinsya naman ng Benguet, ang macaroni, hindi lang ginagawang sopas. Ito rin ang paborito nilang isahog sa kanilang halo-halo. Ano kayang lasa? Mas marami tignan ang halo-halo pag may macaroni. Mas tipid din daw itong gamitin kaysa prutas. At ang lasa, hindi raw nagkakalayo. Hindi nga. Yung halo-halo with macaroni, parang may saging din kasi matamis. Ito raw ang version ng halo-halo na kinalakhan ni Shelo sa kanilang bayan ng Kapangan. Nung may fiesta po sa amin, may nakita po ako ang halo-halo with macaroni. Nagpabili po ako kay nanay ko po. Malambot po siya na manamis-namis. Kaya nung nagtayo ng sariling halo-halo business, macaroni ang naisip niyang isahog. Ang macaroni, pinakuluan niya ng kalahating oras. Inihalo niya ito sa gulaman, makapuno, kamote at nata de coco. At para mas lalong tumamis, dinagdagan ng Rice Krispies, ice cream, marshmallow, asukal at gatas. 40 pesos kada serving. Kaya patok sa mga estudyante at guro. Sakto lang yung tamis niya tapos nakakabusog, marami siyang laman. Ang pambatong halo-halo naman ng mga tiga
Pulilan sa Bulacan, pinaghalo ang dalawang classic na Pinoy merienda. Ang turon na may langka at ang classic Pinoy pampalamig na halo-halo. Presenting Turon Halo-Halo! Perfect yung combination niya dahil malutong yung toron. Ideya raw ito ni Victoria. Pagka po fiesta, birthdays, o kahit anong occasion po, lagi po kami may halo-halo and turon, kaya po pinagsama na lang po namin. Una muna niyang inihahanda ang turon. Napalambutan po yung mga sangkap na almost 1 hour mahigit. Ang sikreto ng matamis na turon ni Victoria, ang sahog nitong minatamis na saging. Papahiran muna po natin siya ng ube para lasang-lasa po sa gilid. Next naman po is lalagyan na po natin siya ng yelo. Sunod na binuhusan ng gatas na kalabaw na mula sa bayan ng Santa Maria. Mas creamy po siya kaysa po dun sa ordinaryong milk lang na sterilized. Next naman po yung ingredients natin dito na minatamis na ube kamote. Pinagsamang ube at kamote. Sunod naman po yung makapuno. Pwede na din na po nating ilagay yung ginawa nating turon. Po natin lalagay sa ibabaw yung leche flan. Ito na po yung finished product natin na ube, makapuno, turon, halo-halo. Kada serving, 120 pesos. Saktong-sakto yung tamis niya, tsaka napakabalanse lahat ng mga ingredients niya. Talagang nagko-complement yung lasa. Gulong-gulo ka ba? O halo-halo ang nasa isip mo? Chill ka muna. Ang katapat lang yan, isang baso ng halo-halo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.